80 po. Paano nangyari yun na 80? Yun. Aminado tayo, tumaas po ang presyo ng langis. Pero hindi naman dapat yung pagtaas ng presyo natin. Number 1 po tayo sa buong mundo ng pagtaas eh. Oh, correct yan. Nabasa ko rin yan, yung sinasabi ni Sixth Sense. Na yung dating middle class, napupunta na po ang kategorya niya sa mahirap na, poor na. Kasi dati pa rin yung kita ng mga middle class, dati pa rin po yung pasok ng pera, pero yung bilihin po, naku po, LPG 1.5, bigas, dagdag presyo na rin ng bigas. Okay. Bakit wala kayong ICI report? Ito po ang sinabi naman ni Leandro Lebiste. Hindi na raw ilalabas ng Malacanang ang ICI final report. DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Hayaan na lang ba ng mga nag-iingay noon sa flood control na hindi isa publiko ang ICI final report? Yan po yun eh. Yan nyo po makikita na itong mga dilawan kakamping, hindi po totoo ang pinaglalaban nila. Lahat sa kanila politika. Tahimik po sila yan sa ICI final report. Di po nila hanapin yan. Dahil ang konsentrasyon nila, BP Sara, impeach BP Sara. Lahat po na nagaganap na nakawan ngayon, tahimik po sila dahil ang nakakonsentrate sila, paano hindi makakatakbo si BP Sara. Yan po ang masakit na katotohanan. Walang final report? Hindi nyo papalagan? Mali. Tama yung tanong ni Leandro, Congressman Libiste. Ito po ang tanong niya uli oh. Hahayaan na lang ba ng mga nag-iingay noon sa flood control na hindi isa publiko ang ICI final report? Opo, hahayaan lang nila yan. Yung mga nagsasabi pa ng mga trillion march. O ano na, yung apo ni Cory. Ano na pananaw nyo rito? At kasi sila politika lang eh. Politika lang nila. Tama yung question nyo, bakit hindi nga ilabas? Yun nga po talaga yun. Kasi may tinatago. Pero sana, hopefully, yun lang naman ang kaya natin na, anong tawag doon? Ano yung hope na nga sa, sa Tagalog? Na tayo po ay umaasa na lang po tayo na si Boying Rimulya ay nagbago ng kalooban at sa nakita niyang dami ng ebidensya laban kay Martin, ay tutuluyan niya na si Martin. Hopefully. Sana. Kay Matthew, ay si Ramon ang sus. Ayon sa Ibon Foundation, yung partido niya ay nakakakuha ng pondo na nasa 60 bilyones. Husay talaga niyang. Ha? Talaga? Ano ba partido niyan? May partido pala yan? Tama, nawala ang middle class. Like, share. Bakit hindi ilalabas? Public interest yan. Pambansang issue yan. Alam niyo po, eto pong gobyerno na to, kaya po nilang gawin ang lahat. Itinayo nga nila binuwag din eh. Yan pang kaya po nilang gawin ang pinaka hindi nyo maisip. Kaya nga nilang ibintang kung bakit
Pinagmalaki na 5,500 yung flood control, ilang araw lang, kinabukasan lang yata, bumaha. Kaya nilang ibintang yun. Bakit may baha? Kasi may barko na nabangga yung flood control. Tama ka, Sir Badong, agaw kasi ng interes sa publiko. Gusto lang nila i-focus ang issue kay BP Sara. Hindi po. Hindi po i-focus lang ang issue. Talagang wala po silang interes dyan sa paghabol ng mga magnanakaw. Wala po sa interes nila yan. Ang interes po nila, hindi po yung, baka maagaw pa, hindi po yung maagaw po ng atensyon eh. Ang interes po talaga nila, mamuliti ka. Kaya po sila naglunsad din ng trillion march na yan. Kasi napakainit eh. Gusto po nilang kunin sa tao. Gusto nila yung galit ng tao, galit na galit yung mga tao sa mga magnanakaw. Gusto nilang, kunwari, nagrarally sila para ayunan yung mga tao. Pero in fact, pagdating mo sa rally nila, si Sara Duterte yung gusto nilang, Sara Duterte pa rin yung gusto nilang mapeste. Impeachment pa rin ni BP Sara. Umaasa. Yan, aasa lang tayo. Pero kung hindi man gawin ni Boying yung sinasabi niya, nakasuhan si Martin, may 2028 pa rin naman tayong asahan. O kaya, baka mas mapaaga pa, di ba? Dahil sa dami po ng chismis, ang point ni boss sa politika laging may gamitan ng pagkakataon. Kung pabor sa atin, why not? Kahit alam natin sa sitwasyon ng administrasyon ngayon, ay kinakailangan nila itong gawin. Sabay sa agos lang. Political butterfly. Tsugi na yan, sure ball si BBM. Yung apo ni Cory, si Kiko, ayun. Sinabihan ko yan ng harap-harapan. Ano ang masasabi sa Hacienda Luisita Massacre? Nabanggit mo yung Hacienda Luisita. Alam ko, dyan po nagalit yung mga dilawan kay Corona. Kasi meron po siyang pagpapasya sa Supreme Court na pinaburan yung mga parang pinag-utos niya na ipamahagi na yung mga lupain sa mga magsasaka dyan sa Luisita. Okay, Super Radio DCBB. Gumagamit ba kayo ng Dragon Balls para buhayin si Manong Johnny Enrile? Nakuha yung tanong mo. Kabadong, babatikusin nyo rin pa si BP Sara pag may ginawang mali pag naging presidente siya. Ako po, hindi po ako peking tao. Hindi po ako magsabi, kahit magkamali yung sinusuportahan ko ngayon, babatikusin ko rin yan. Hindi po. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po. Yan ang gusto nyo. Bakit hindi ko babatikusin? Hindi ko po trabaho yun eh. Kaya nga may oposisyon eh. Hindi po ako peking tao. Hindi po ako magmamalinis. Ako po ay bias. Ang bias ko po sa mga Duterte. Ang mga Duterte po hindi perpekto. Parang nanay mo yan at tatay mo eh. 'Di ba? Ganito po para magkaroon kayo ng ide. Nanay at tatay mo yan. May perpekto bang nanay at tatay? Pero bilang anak, yung bang mga mali ng mga nanay at tatay mo sa loob ng pamilya na kayo lang ang nakakaalam. Ikaw ba ang maglalabas sa bahay para sabihin mo yung hindi ko trabaho bilang anak na siraan yung mga nanay at tatay ko. Ganun po ako. Pag sinuportahan mo yung tao, ibig sabihin, alam ko kagad na itong mga to hindi perpekto. Maaring yung sinasabi mo, halimbawa, kasi kwentuhan lang yan. Maaring ako po ay madismaya, pero hindi po ako yung magmamagaling para lang once na binigay ko na po yung tiwala ko sa tao habang buhay na yan. Mananahimik lang ako. Hindi ko ayunan. Pero mananahimik ako ron. Kaya mo yung iba. Diba?
Moment na nila yan, eh. Agawan mo pa sila ng moment. Hindi po ako yung pabali-baliktad. Naaral ko na po, ngayon lang po ako sumuporta ng ganito sa isang politiko. Ngayon lang po ako sumuporta sa politika. Dati po, sinuportahan ko si Erap dahil siya lang, sabi ko puta, siya lang ang nagsasalita ng para sa mahirap. Erap para sa mahirap. Kayo lahat wala. Dito ako. Pucha, nung nag-weting na, naroon ako sa EDSA 2. Erap resign. Tapos, siyempre, supporter ka ni Gloria. Pucha, nung nakita mo na mga CTE deal. O, di ba? O, di ayaw na rin natin kay Gloria. Ganun ako nun. Ito lang po yung pamilya, yung mga Duterte lang po. Yung sinuportahan ko. Buhat nung naging presidente hanggang matangga, mawala. Hanggang ngayon, yung mga anak na. Ganun po talaga. Bakit mo babanatan yan? Parang nanay o ate mo o nanay, tatay. Bakit ikaw ang babanat? Di perpekto sila. Pero tinitiyak ko sa inyo, hindi sila magnanakaw. Boss Badong, bakit bigla kang naniwala kay Boy? Hindi nyo po na, ito kahit mag-tumbling yan, wala nang kredibilidad yan. Maleta lang katapat niyan. Hindi naman po sinabi ko na naniniwala ako eh. Kung ang sinasabi ko po, matutuwa ako kung talagang makakasuhan niya. Bakit po? Sabi mo nga, may tendency paliktarin sila, di ba? Yun po yung pinanghawakan ko. Parang ganito po yan eh. Expect na po natin na marami sa mga congressman ngayon, pag si BP Sara na, pag si BP Sara na, yung maging presidente, magiging kakampi po ni BP Sara. Ang tanong ko sa inyo, magagalit ba kayo kay BP Sara? Dahil kakampi niya na yung mga dating kalaban niya? Ganyan po ang politika. Sabi nga sa inyo, di ba? Get out of the kitchen if you cannot. Yun na. Kung hindi mo kaya yung init sa kitchen, lumabas ka. Ganun po ang politika. Inihahanda ko po kayo sa mga posibilidad. Si Boying ba may posibilidad na talagang gawin niya yung sinasabi niya? Opo. Dahil dati niya nang sinabi na walang jurisdiction ng ICC. Biglang sinabi niya mismo, narinig ko na pwede naman magbago ng pananaw yung mga tao. Ayaw niyo ba na magbago ng pananaw yung ombudsman at kasuhan niya yung mga dati niyang kakampi? Pero hindi ko po sinasabi na naniniwala ko 100% na gawin ni Boying yan. Ang sinasabi ko, pwede niyang gawin yan. At matutuwa ako pag hindi niya ginawa. Paano pag hindi, bura-bura, mali. Pwede niyang gawin yan. At pag kinasuhan niya si Martin, matutuwa ako. Paano ba dong? Kung hindi niya ginawa, kung sinabi niya lang, di, continuation lang ng pambubudol nila. Hindi naman po ako nalilito eh. Hindi po ako pala paniwala. Yan po ang pakatandaan nyo. Hindi po ako naniniwala dyan sa mga yan, lalo na sa mga kay Rowena Guanzon, natutuwa ko, pero hindi ko po pinaniniwalaan yan lahat. Lalo na lagi, inuulit-ulit niya na siya ay dilawan. Diba? Para lang po siya yung mga sinasabi ko na ine-expect natin na magbabaliktaran. Nauna lang siyang bumaliktad. Pero, dating anti-Duterte yan, tatanggapin mo, ganyan ang politika eh. Lalo na sa Pilipinas. Romualdez, kakasuhan ng ombudsman, Boying, mamatay ka na lang, nagdrama ka pa. Kung kinasuhan nga, ganun po, i-open nyo po yung lahat ng possibilities. Dahil ang mga politiko po sa Pilipinas, hindi po black and white. Black ka, white ka. Pwede pong black siya ngayon, white na siya sa susunod.
Pwede rin siyang gray. Oh, ano yan, magagalit kayo kay VP Sara pag naging kakampi niya na ngayon 'tong mga bumabati ko sa kanya? Yan po ang politiko sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Relax lang tayo, guys. Good is on our side. Kung katadhana si Sara maging presidente, kahit na anong gawin nila diyan, hindi sila magtatagumpay. Protektado yan ng nasa taas. Personally, tatanungin nyo ba ako? Kunwari, Badong, ikaw, personal ba naniniwala ka? Ako? Hindi. Pero gusto kong maniwala eh. Huwag nyo pong hadlangan tayo kasi pag lahat po na nakikita natin, panay kasamaan na lang, ang pangit na po ng mundo. Dapat po lagi kayo may pag-asa. Uy, may pag-asa to. Baka ilalaglag na nila si Martin. Yun po yung punto ko ron. Pag ba nilaglag ng gobyerno si Martin, hindi tayo matutuwa? Sa mahabang labanan po ang pakikibaka sa mga corruption, mahaba po yan na labanan. Hindi po pwede na hindi natin sineselebrate yung mga maliliit na gains. Kasi pag ang ultimate na gusto nyo lang yung enjoy the ride, ika nga. Yung pagbabiyahe po, pinakamasaya po sa mga punta nyo po kung saan man, hindi po mismo yung destinasyon. 'Di ba? Isa po sa pinakamasaya yung yung biyahe mismo. Yun ang masaya. Kahit sa field trip, kahit sa ano pa man, yung magkakasama kayo ng mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, pamilya mo. Ang sinasabi ko po sa inyo, from my years na sumusubaybay po sa politics. Yan ang politika sa Pilipinas. Yan ko kayo ng ideya. Yung Dong Gonzales, Vice President pa ng PDP yun. Vice President ng PDP, partido ni Tatay Digong. Tapos, tayo naman kung paano yung baliktaran na nagaganap. Pwede rin uli silang bumaliktad sa mga Duterte. Boss Badong, bakit bigla kang naniwala kay Boying kahit tumbling? Hindi po ako naniwala. Umaasa tayo na susunod. Kung hindi man, titirahin na naman natin. Akala ko ba katulad lang po yan ng pagtira natin sa pangako nila na may makukulong nung Desyembre. Ano yan, hinayaan ba natin? Laging natin kino-question. Boying, nasa na yung mga makukulong? BBM, asa na yung hindi magandang magiging Pasko? Ganun talaga. Yung nagtanong sir na paghalatang meron pang gata sa labi. Romualdez, kakasuhan ng ombudsman, Boying, mamatay. Like agad. Opo, mag-likes po kayo. Sayang po kasi yung yung mga nanonood lang kayo tapos